Mga kababayan, nagulantang ang buong sambayanan matapos makapagpiyansa at tuluyan ng makalaya itong si dating Senator Leila de Lima matapos makulong ng halos 7 taon. Bagamat maraming natutuwa na mga kaalyado ni de Lima, mas marami naman ang nalulungkot at nagagalit na ating mga kababayan dahil sa naging desisyon ng korte sa ilalim ng pamahalaan ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kapaglaya ni de Lima, una niyang sinabi na biktima siya ng injustice at ginawa ng peking kaso ng dating Pangulong Duterte, kung saan ay nakulong siya ng halos 7 taon dahil sa kalakaran ng illegal na droga sa Bilibid noong siya pa ang Justice Secretary na kapanahunan pa ni Pinoy. Sinabi pa ni de Lima na nagpapasalamat siya kay PBBM dahil patunay lang daw ito na gumagana ang hustisya sa kasalukuyang administrasyon. Tama yan na sinasabi na pinakita ngayon na we have a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan. You know, when the Marcos administration came in, there was some hope, at least in my case, that justice will be, will happen. Sa kabila nito, umalma naman at naniniwala ang ilan nating mga kababayan na isa ito sa mga plano ng kampo ni PBBM para tuluyang sirain at ibagsak ang mga Duterte, kung saan ay ibinunyag ito ng ilang mga vloggers na darating ang araw na palalayain si de Lima para magingay at maghiganti kay dating Pangulong Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka rin ba na isa sa mga plano ng kampo ni PBBM ang pagpapalaya kay de Lima para maging kasangkapan sa pagpapabagsak sa mga Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tuluyan na nakalaya si dating Senador Leila de Lima mula sa pagkakakulong sa loob ng halos 7 taon. Bandang alas 7 ng gabi kagabi, nakalabas na si de Lima mula sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City. Ito ay matapos na matanggap na ng Philippine National Police ang official release order mula sa korte para sa naturang dating senadora. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bago tuluyang palabasin si de Lima sa Custodial Center ng Pambansang Pulisya, ay may kinailangan pa itong lagdaang kaukulang mga dokumento at gayon din ang pagkasailalim sa kanya sa physical at medical examination. Kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na paliwanag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. We have to follow po the order po ng korte. At as a matter of practice po, kapag meron po tayong may lumabas po na court order po, ay dapat po ay officially dapat ma-receive po ng PNP yan at ipapa-receive po yan. And then bago po siya i-release ay as a matter of procedure po ay dadaan po siya sa physical and medical examination to check po kung okay po yung kanyang kondisyon at ito-turn over po siya sa kanyang pamilya or sa kanyang abogado. At yung pong medical examination is just a protocol po para po at least bago po nila ma-receive yung ating pong person under custody po ay alam po nila na she or he is in good physical condition po. Samantala sa paglabas si de Lima sa Custodial Center ng Philippine National Police ay bantay sarado ito ng mga tauhan ng kapulisan upang tiyakin pa rin ang kanyang kaligtasan. Sabi ni Fajardo, ineskortan ng pulisya ang dating senadora palabas ng Campo Crame hanggang sa lugar kung saan ito napili na pansamantalang manatili. Nasa ngayon ay tinanggi mo ng tukuyin ng opisyal bilang bahagi na rin ng security purposes. Kung maalala, ang paglaya na ito ni de Lima ay ang kasunod ng pagpabor ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 sa inihaing petition for bail ng dating senadora na nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kalayaan habang nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa kanyang huling kaso. Bukod kay de Lima, ay pinahintulutan din ng korte na makapagpiyansa ang mga kapwa-akusado nito na sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo, dating aides na sina Ronnie Dayan at Jonel Sanchez at maging ang umano'y bagman nito na si Jose Adrian Dera na kapwa nagbayad naman ng piyansa sa halagang 300,000 pesos. Okay, sinimulan na niya ang kanyang misyon.
Kasi as predicted by Maharlika, palalabasin si Dilima. Sabi niya, that was 2 days ago. Ito, nangyari na. So, pakinggan natin sandali ang kanyang press conference kaagad. At dito nyo makikita na ang target niya, sisirain niya ang mga Duterte. Well, isa sa mga, of course, sa personal life, sa family life, kasi may mga milestones sa family na mga na-miss ko. Like, for example, when my son, Vincent, passed the bar exams, and I was not allowed to attend his graduation. Masakit para sa akin yan. And then it's always painful to me that I'm not with my mom, my 91-year-old ailing mom who's now bedridden. Nung nawala si Pinoy, I was so down, and I could not even pay my last respects. And some other friends, some other allies like si Sek Dinky. Masakit din sa akin not being able to say goodbye yung mga nawala na dito. And I'm of course updated with the news because meron naman akong newspapers, and my staff would send me printed copies of news articles, online articles, and nakikita ko naman ang mga nagiging developments, and whether there are good news, there are bad news, there are sad news, and all that. Sa suma total, ang sinasabi niya, biktima siya ng injustisya ni PRRD. Kahapon, nung pinagkakaguluhan na siya ng media after yung announcement ng judge, narinig ko, sabi niya, I am a victim of injustice. Yun na. So, tama yung kay Maharlika. Diyan ako mag-focus ng aking discussion mamaya. Yung rason bakit ginawan nila ng paraan para makalabas siya. Kasi orchestrated yan according to the puting ahas of Maharlika. Unang tanong, inosente ba si ex-senator Leila de Lima? Na kagaya ng sinasabi niya, biktima lang daw siya ng injustisya. Ako, nung kasagsagan ng mga Senate and Congressional and Senate investigation, pinanood ko yan, sinubaybayan ko. And my personal opinion is maraming nangyaring kalukuhan. Diba grabe ang mga kubol nung panahon niya as Secretary of Justice? Namamayagpag yung mga Sebastian, Colangco, sila ang hari-hari sa ano. Grabe, talamak ang droga nung panahon niya as Secretary of Justice. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya nung nagkandidato si Mayor Rodrigo Roa Duterte, nakita niya yung problema. Kaya ang kanyang campaign promise is wawasakin niya ang kalakaran ng droga sa Pilipinas. So, yun ang paniwala ko nung nag-hearing na. Tapos lumalabas yung kanyang boyfriend, bodyguard, driver na si Dylan ba yun? Pinatago-tago niya eh. Kung wala siyang, kung malinis siya, bakit pinagtago-tago? So, to me, personal analysis ko lang ito ha. Malakas yung mga ebidensya sa kanya, kaya nasampan siya ng kaso sa korte, at ang korte, 3 judge yan, talaga na merong kaso at sinimulan. Ang problema lang, sa 3 kaso, sa 2 na absuelto dahil nag-recant. Laban bawi yung mga testigo later on, I believe, alam nyo na, what money can do. Very clear yung sabi niya, habang nag-vlog siya, I think, Maharlika, nasa Paris, nagbabakasyon pa rin. Tinandaanan ko, sabi niya, bantayan nyo, i-release nila si De Lima. Sabi niya.
I-release nila yan kasi kasama sa overall plan to destroy the Dutertes. Ito na, nangyari na. Ayun ang kasunduan sa tingin ko. Okay, palabasin ka namin ha. Kailang dapat yung bunganga mo gamitin mo. Yes, ma'am. Yun. Doon pa lang sa court ba yun? Yung sumigaw siya na, I'm a victim of injustice. Ito, press conference kagad. Sinasabi niya na binibilang na how many thousands of days nga nakakulong siya. Tanong, kaya ba niyang sirain ang reputasyon ni Pangulong Duterte? But really, those more than 6 years of being alone, because I've always considered my detention, my unjust detention, as both a curse and a blessing. It's a curse because I don't deserve it at all. It's a blessing because there are many things also. Yes, Attorney, regarding nga po dito sa pinaplano po ng inyong kampo, especially po ni dating or former Senator Laila de Lima, sa ngayon po, kamusta po, ipopursue nyo na po ba itong paghahain po ng kaso laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya pong parang nanguna na magpakulong po kay dating Senator Laila de Lima? Attorney. Wala, sa totoo lang po, hindi pa namin napag-uusapan yan ni Senator Laila de Lima. Pero narinig ko siya kagabi sa kanyang press conference na sinabi niya na God has forgiven him. You know? At natatandaan ko rin na sinabi niya nung umpisa, nung bago siya makulong, that there will be a day of reckoning. No? Pero sa totoo lang po, at linawin ko lang, wala po kami pinag-uusapan na pag na ganyang mga kabang dahil ang top of mind po sa ngayon ni Senator Laila de Lima ay makapiling muna ang kanyang ina. Narinig ko rin sinabi niya kagabi na sinabi niya rin sa Pulong Balita na wala talagang hindi pa niya ito nababanggit sa kanyang defense team dahil siya'y masasabi natin static pa sa kanyang muling pagbalik sa malayang lipunan. Kung ano man ang plano tungkol dito ni Senator Laila de Lima, malalaman din po ng publiko sa pagdating sa tamang panahon. So malinaw po Attorney, as of now wala pa pong pinabalak ang dating senadora na maghain ng kaso sa laban po kay former President Rodrigo Duterte. Okay. And go ahead, Attorney. Apo, tama po 'yun. Tama po 'yun. And as additional din po, Attorney, sa ngayon po ba, nakikita niyo po ba na meron din pong parang naging rule dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-grant po ng bail o para makapagpiyansa upang pansamantalang makalaya po si former Senator Laila de Lima? We want to give credit where credit is due, no. Sa akin po, sabi nga ni Senator Laila de Lima at nagpasalamat siya kay sa ating Pangulong Pangulong Bongbong Marcos na hinayaan niya din siya ng judiciary, no. Ang naging desisyon po ni Judge Sito ay maayos, no, at base talaga sa ebidensya na nasa record at nakalap ng hukuman sa loob ng 6 na taon na paglilitis. Kaya gaya nga sinabi namin, mula umpisa, alam namin na sa dulo, ang katotohanan at ang hustisya ang mangingibabaw. Salamatan ni dating Senator Laila de Lima ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa tamang paggalaw ng hustisya sa bansa. Sinabi nitong si Senator Laila de Lima na sa kanyang paglaya ay nagpapakita na gumagalaw ang hustisya pa rin sa ating bansa. Una rito ay pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court ng dating mambabatas na makapagpiyansa matapos na ang mga testigo sa kanyang kaso laban sa iligal na droga ay binawi ang kanilang mga sariling pahayag. Magugulit ang taong 2017 nang inaresto itong si Senator de Lima dahil sa kaso ng pagpapalaganap ng iligal na droga sa New Bilibid prisons. Tama yan na sinasabi na pinakita ngayon na we have a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan.
when the Marcos administration came in, there was some hope, at least in my case, that justice will be, will happen. Po yan mga kabubulang naging pahayag ni Senator Laila de Lima, kaugnay pa rin po sa tuluyan po niyang pagkakapiyansa